pagdating sa karakter, ito yung nagiging problema natin. Amen po? Amen. So napakahalaga ng karakter. Sabi niyo, karakter. Character. So sa karakter ay nakasalalay yung kaunlaran ng gawain ng Panginoon. Madalas sa karakter natin ay marami ang lumalayo sa gawain. Sa karakter, marami ang ayaw magpatuloy dahil karakter ang problema at ito ang nakikita sa atin. Dito sa binasa natin sa Aklat ng Marcos, kung ating mapapansin, ay pinakikita dito yung tungkol sa karakter ng mga alagad ni Jesus. Ang sabi dito, sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ay agad magsasalita ng masama laban sa akin sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. So ano po ang gustong ipakita ng Bible? Dito ay mapapansin natin, ang nakita dito ni Juan ay yung ginagawa ng kapwa niya na naglilingkod. Kasi yung sa dito ay nagpapalayas ang demonyo. Subalit, ang nakita ni Juan ay hindi nila ito kasamahan. Kaya nagsabi siya kay Jesus na hindi natin siya kasamahan. Pero ang sabi naman ni Jesus, ang panig sa atin ay hindi laban sa atin. Ibig sabihin, ang ginagawa ng taong ito ay maganda. Kaya lang, pagdating kay Juan, parang hindi maganda para sa kanya. So, pag-aralan natin. Minsan, sa ating paglilingkod, madalas nakikita natin yung ginagawa ng iba. Madalas, ayaw natin nung ginagawa ng iba. Kaya para baga nagkakaroon ng discrimination, hindi naman natin dapat tanggapin ang mga itong klase ng paglilingkod. So, ang sabi ni Jesus, ang panig sa atin ay hindi laban sa atin. So ano ba talaga ang dapat na maging karakter ng bawat naglilingkod? Ano ba ang dapat na maging ugali natin bilang mga servant ng God para tayo ay maging epektibo na naglilingkod sa gawain na ito? So una, ang servant ng God, sabi dito, ay dapat ay sa halip na makita natin yung ginagawa ng iba para sila isilipin sa kanyang ginagawa, dapat more na tinutulungan natin yung iba para lalo ito makapaglingkod at makapagpatuloy sa paglilingkod sa gawain na ito. Sabi nga dito, being God's servant, our attitude must be helping others and not tearing them down. So, bilang mga servant ng God, sabi dito, ang attitude natin must be helping others. Dapat tumutulong tayo sa iba. Hindi para ibagsak yung ibang naglilingkod. Kasi kapag ang attitude natin ay ibagsak ang kapwa naglilingkod sa gawain, ay walang magpapatuloy. Walang mai-encourage. Amen ba? Amen. Madalas, dito tayo bumabagsak Yung bang sa halip na i-encourage natin yung ating kapwa lingkod, ay ibinabagsak natin. Para bagang ayaw natin magpatuloy sila sa paglilingkod at maraming ganito sa gawain. Nasa halip na tulungan natin ang bawat isa. Kaya nga sabi ng Bible, ang advice ni San Pablo, magpalakasan tayo, magtulungan. Sabi niyo magtulungan. Magtulungan. Magpalakasan. Magpalakasan. Ano yung magpalakasan? Magbunong braso. Okay ba kayo? Ibig sabihin, mayroong nanghihina, palakasin mo. Tulungan, hindi para silipin. Kasi hindi nawawala sa gawain ng Panginoon minsan yung tinatawag na silipan. Ano yung silipan? Pag gumawa ng mabuti yung isa, minsan sisilipin natin. Pagka gumawa ng maganda yung isa, sisilipin natin. O bakit ginawa niya yan? Ang sabi nga ni Juan,
nagpapalayas ng demonyo. Dapat nga matuwa si Juan kasi nakakatulong. Nakakapagpalayas ng demonyo. Kaso parang hindi pa sa kanya kagalatan yun. Parang treat sa kanya yun eh. Na mayroong ibang nagpapalayas ng demonyo. Sa ating ganun din. Minsan ang ating mentalidad ganito eh. Ang ating mentalidad minsan, kapag ka mayroong lumulutang na mahusay, may lumulutang na mismo medyo magaling, parang treat sa atin yun eh. Parang yung iniisip natin, ako, delikado ako dito, mukhang malalagpasan ako dito. Ang advice ng Bible, kung tayo ay manggagawa, dapat tulungan natin. Tulungan natin na lalo siyang maiangat, lalo siyang magamit ng Lord. Hindi para ibagsak ang tao ito. Amen ba? Amen. Nakikinig ba kayo? Amen. Naiintindihan nyo ba? Amen. Kasi pag ang attitude natin ibagsak ang kapwa natin naglilingkod, ay hindi tayo dito sa ministry. Ibang gumagamit sa atin. Amen ba? Amen. Sa gawain ng Panginoon, tulungan. Sabi niyo, tulungan. Tulungan. Nagtutulungan ba kayo? Amen. Kasi pag ang attitude natin magbagsak ng ating kapwa lingkod, darating ang araw, mauubos kayo. Amen ba? Kayo yun. Kasi ako galing sa Manila eh. Amen ba? Ito ay madalas nangyayari. Kaya kapag ka mayroong lumulutang sa inyo na medyo ginagamit ng Diyos, tulungan nyo na magamit ng Diyos. Hindi para silipin at ibagsak. Kasi madalas dito, kung sino yung mahusay, parang kinaiinggitan. Para bagang ayaw nating iangat at ipagpatuloy kasi makakasapaw. Amen ba? So, sabi dito, being God's servants, our attitude must be helping others and not tearing them down. Dapat tumutulong tayo sa iba, hindi para magbagsak ng kapwa. So, isa ito sa attitude na dapat na nakikita sa isang lingkod ng Diyos. And then, pangalawa, sabi dito, being God's servants, our attitude must be stepping stone and not a stumbling block. Ang karakter ng lingkod ng Diyos, sabi dito, dapat siya ay stepping stone. Ano ba yung stepping stone? Dapat ikaw yung nagiging instrumento para makapagpatuloy yung kapwa nating lingkod, hindi para tayo ang maging kinatitisuran. Amen ba? Amen. Dapat instrumento tayo para ang bawat isa ay nakakapaglingkod ng maayos at tama sa Panginoon, hindi para katitisuran tayo. Alam niyo po, totoo lang, sa gawain ng Diyos, maraming nawawala kasi marami natitisod. Bakit natitisod? Anong dahilan? Karakter. Marami nang nawala sa gawain kasi nakikita nila hindi magandang attitude ng mga manggagawa. Minsan, sila nag-aaway-away, sila nagmamagalingan, sila hindi magkasundo. Amen ba? Amen. So tayo daw ay dapat maging instrumento, hindi para katitisuran ng mga dumadalo. Kaya po sa gawain ng Panginoon, makikita natin yan kung gaano ka-epektibo ang mga manggagawa. Depende yan sa takbo ng gawain. Narinig niyo po ba yun? Amen. Kapag ang gawain gumaganda, lumalago, ibig sabihin maaayos at maganda ang mga manggagawa. Pero pagka nawawala at nauubusan, umuunti, ay ibig sabihin, dapat ating suriin ang ating mga sarili. Kasi tayo ay dapat instrumento, hindi para maging hadlang or katitisuran. Sabi dito, being God's servants, our attitude must be stepping stone. Stepping stone tayo. And not a stumbling block. Kaya po, alam niyo po nakakalungkot, sabi nga ng Biblia, ang taong nagiging sanhi ng pagkakasala ay mabuti pa raw ang bitina ng giningang bato sa liig
at itapon sa dagat. Kasi kapag tayo ang nagiging instrumento ng pagiging kinatitisura ng ating kapwa, ay hindi tayo nagiging pagpapala. Ang nais ng Diyos, ang mga manggagawa ay maging pagpapala sa iba, hindi para maging katitisura ng iba. Amen po ba? Amen. So dito, dapat nating iayos ang ating mga karakter bilang mga servant ng God. Suriin natin, ako ba ay blessing sa iba? O ako ba ay stumbling block sa iba? Ako ba ay pagpapala o ako ba ay kinatitissuran? O nagiging sanhi ako ng pagkakasala ng iba? Marami na po sa gawain ang nangyayaring ganito, na sa halip ang mga dumadalo ay bumalik. Minsan hindi babalik. Bakit? Minsan ang hinihintay, pag wala na yan dyan, sa ako aatin dyan. Amen ba? Amen. Pag hindi na siyang namumuno dyan, sa ako aatin dyan. Eh, huwag mo na hintayin na mamatay yung tao para dumalo, no? At dito sa iyo, usong-uso yan. Yung mga ganong attitude. Minsan nga, taga Dubai, hindi dadalo sa Dubai. Saan dadalo? Sa Sharjah. Taga Dubai, hindi dadalo sa Dubai. Saan dadalo? Sa Abu Dhabi. Taga Abu Dhabi, hindi dadalo sa Abu Dhabi. Saan dadalo? Sa Dubai. Signs of immaturity. Amen ba? Amen. Bakit? Bakit ginagawa minsan yon? Ang katwiran, kasi doon kasi ako nagsimula, doon kasi ako napagpapala. Eh bakit? Ang tanong ko doon, ang Diyos ba sa Dubai, ang Diyos ba sa Abu Dhabi, ang Diyos sa Sharjah, ba? Okay lang ba kayo? Eh, hindi yun ang dahilan eh. May dahilan. Ayaw ko makita ang taong ito, kaya ayaw ko na dumalo dyan. Doon ako kasi, doon wala yung taong yon. O pangalawa, doon ako kasi, ano na sinisilayan ko. May mga dahilan eh. So, hindi dapat ganon. Kasi, dito nga, kung talagang ang bawat karakter ng mga manggagawa ay maayos, maganda, walang taong ganun ang gagawin na doon ako dadalo kasi doon ako napagpapala. Kasi nga ang Diyos kahit saan ka pumunta ay iisa. Kung napagpapala ka doon, kahit saan ka dumalo, pagpapalain ka ni Yahweh. Amen. So anong kailangan na i-develop sa atin? Karakter. Amen ba? Amen. Para ang mga taong ito ay hindi lumalayo at hindi naghahanap ng ibang dapat puntahan, karakter ang dapat i-develop sa mga manggagawa. O, di ba? Kung kayo ay matagal na sa gawain, sa Pilipinas, noong mga 1990s po, sa gawain ng Panginoon, parating pa lang ang mga dumadalo, nakangiti na yung mga nasa lamesa. Nakangiti na yung mga naghihintay, yung mga sa may pintuan. Yung mga manggagawa, nakangiti na. Ngayon, ang nakikita ko